There's no doubt in my mind there's going to be more bank failures. Or at least dip below their minimum capital requirement. The Fed will very much be aware that if they keep rates at this high level, they may have another banking crisis on their hands, which obviously they would like to avoid. There will be bank failures, but this is not the big banks. May umiikot ngayon ng balita na tila baga bihira ibalita at ayaw ipalabas ito ng United States of America. Dahil sa ito ay sobrang kontrobersyal at talaga namang sensitibo para sa bansang ito at bakit sobrang maapektuhan dito ang bansang Pilipinas at maging ang buong mundo. Halika ating pag-usapan ang misteryosong balita na pilit itinatago ng bansang Amerika. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo dapat palampasin. Huwag hayaang itago ito ng mainstream media tulad ng ginawa nila sa Hunter Biden laptop at banking crisis. Ang crisis sa mga bangko sa Estados Unidos ay lalong lumalala at oras na para maghanda ka at protektahan ang iyong pamilya dahil hindi lamang Estados Unidos ang apektado dito kundi maging ang Pilipinas at ang buong mundo dahil tayo ay back-up ng fiat currency na US dollars. Ayon sa isang ekonomista na nagngangalang Jim Rickards, papasok na tayo sa phase 2 ng banking collapse kung saan ipinablish niya ang kanyang aklat na Road to Ruin na ang kanyang pahiwatig ay may nakakatakot na babala. Balikan natin ang phase 1. Tulad ng pinag-usapan ng Redacted at ni Kevin Derritt ng Lear Capital nung nakaraang mga araw, maraming commercial loans ang nagsimula ng dumating at wasakin ang mga maliliit na bangko. Hindi sila kayang ma-refinance sa mas mataas na interest rates, kaya marami ang pinipiga. Asahan mo, marami pang mga bangko ang babagsak, hindi lang isa o dalawa, kundi daan-daan. Nagsimula ang lahat noong Marso 8, 2023 nang bumagsak ang Silvergate Bank, subalit kinabukasan may nabalitaan na bumagsak ang Silicon Valley Bank. Sinundan ito ng napakaraming iba pang mga bangko na hindi masyadong nababalita. Noong Marso 9, 2024, sinabi ng FDIC na ang mga depositong higit sa $250,000 ay hindi insured. Ang mga Silicon Valley venture firms ay nawalan ng milyon-milyon. Sa huli, sinabi ni Janet Yellen na ang Treasury ay nagtatakip sa lahat ng ito at ito ay naging pinakamalaking bailout na nakita na. Noong Marso 19, pinilit ng Swiss National Bank na mag-merge ang UBS at Credit Suisse. Noong May 1, ang First Republic Bank na mahigit sa $225 billion na assets ay isinara at ibinenta sa JP Morgan. Parang natapos na ang krisis, di ba? Pero ayon kay Jim Rickards, ito ay halftime lamang. Phase 2, ang pagsisimula ng pambansang pag-aari ng mga bangko. Kung naalala mo ang history ng kwento ng Great Depression, 9,000 na institusyon ang isinara at na-nationalize. Gayon din ang nangyayari ngayon. Pero mas nakakatakot ito dahil sa pagdating ng central bank digital currency, gusto nilang tanggalin ang cash at kontrolin ang bawat transaksyon. Nagtanong si Jim Rickards, ano pa ang nasa bag of tricks nila? Lahat ng deposito ay guaranteed na. Bawat bond ay finance sa par value. Wala nang natitira. Kaya ano ang gagawin sa susunod na crisis? Nationalize ang mga bangko. At dito, nanganganib ang maliliit na bangko. Maraming maliliit na bangko ang pinipilit ngayon na magtaas ng kanilang kapital. Kung hindi, sila ay isasara o bibili ng mas malaking bangko. Ang fractional reserve banking ay nagpapalala ng sitwasyon. Dati, kailangan mag-imbak ng bangko ng 10% ng deposito. Ngayon, wala na silang kailangang itabi. Kaya pag nag-withdraw ang mga tao, wala ng pera. Ayon sa FDIC, maraming bangko ang nasa panganib ng pagkabigo dahil sa unrealized losses na umaabot sa $517 billion noong unang quarter ng 2024. Higit sa 200 na maliliit na bangko ang nag-ulat ng parehong problema. Ito ang phase 2 ng crisis at ang epekto ay magiging malupit
sa mga institusyong pinansyal at sa stock market. Ang gobyerno ay gagamitin ang iyong pera para sa bailout. Ang iyong mga ari-arian ay mawawala, magbabayad ka ng mahal para sa bawat bilihin. Ang malalaking bangko ay sisipsipin ang mga maliliit na bangko at ang central bank digital currency ay magiging paraan para kontrolin ang lahat ng transaksyon. Ito na ang oras para maghanda. Ang phase 2 ng banking collapse ay nagsisimula na, kaya ano ang gagawin mo? Ang sagot ni Jim Rickards ay ginto. Ang gobyerno ng US ay kailangang bumalik sa gold standard upang mapanatili ang kanilang ekonomiya. Ano ang nasa hinaharap? Ang phase 2 ay narito na at ito ay magtutulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa Amerika kundi sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Ang mga bangko ay magsasara at ang kontrol ay mapupunta sa mga malalaking institusyon. Ang iyong deposito ay maglalaho at ang ekonomiya ay magbabago. Kaya handa ka na ba? Ang oras ay tumatakbo na at ang phase 2 ay nagiging mas malupit. Manood ka ng balita at alamin ang mga susunod na hakbang at siguraduhing handa ka. Ang content na ito ay hindi nagtatapos dito. Marami pang pangyayari ang magaganap at ang phase 2 ng banking crisis sa United States ay magiging mas madugo at nakakatakot. Abangan ang mga susunod na mga kwento. Mateo 6 verse 19 to 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may mga magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang magnanakaw na nakakapasok at nagnanakaw, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mga pangyayari sa kwentong ito ay nagpapakita ng kahinaan ng mga material na bagay at kayamanan dito sa mundo. Ang krisis sa bangko, ang pagkawala ng mga ari-arian, at ang kaguluhan sa ekonomiya ay naglalarawan ng kung paano ang mga bagay na pinapahalagahan natin ay maaring mawala sa isang iglap. Sa Mateo 6 verse 19 to 21, pinaaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesus na huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi sa langit. Kaya naman, tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos kaysa sa material na bagay. Ang krisis sa bangko ay isang paalala na ang mga bagay dito sa mundo ay pansamantala at hindi maaasahan. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na katiyakan at kaligtasan. Sa panahon ng kaguluhan, mahalaga na ilagay natin ang ating tiwala sa Kanya kaysa sa material na bagay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at maraming salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan na may kababaang loob at pusong punong-puno ng pag-asa. Sa panahon ng krisis at kaguluhan sa aming paligid, humihingi po kami ng inyong gabay at proteksyon. Alam po namin na ang kayamanan ng mundong ito ay pansamantala at hindi maaasahan. Ngunit sa inyo po namin natatagpuan ang tunay na katiyakan at kapayapaan. Ama naming Panginoong Diyos, idinadalangin ko po ang bawat isa at mga pamilya na nanonood ng content na ito. Ibinagdarasal po namin ang kanilang kaligtasan at kapayapaan sa gitna ng krisis na ito. Naway patuloy ninyong palakasin ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang karunungan upang gumawa ng mga desisyong ayon sa inyong kalooban. Panginoon naming Diyos, inyo pong balutin ng inyong pagmamahal at proteksyon ang bawat miyembro ng pamilya ng bawat isa. Palakasin po ninyo sila sa harap ng mga pagsubok at bigyan ng pag-asa sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Huwag niyo po silang papabayaan o aming Panginoong Diyos at laging ipaalala sa kanila na kayo ang kanilang sandigan at tagapagligtas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, gabayan po ninyo sila sa tamang landas, naway mag-impok sila ng kayamanan sa langit sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, pagsunod sa inyong kagustuhan, pagtulong sa kapwa at may tunay na kababaang loob na may tunay na pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Ipagkaloob niyo po sa amin ang biyayang maging mapagbigay at mahabangin sa mga nangangailangan, sapagkat alam namin ito'y bahagi ng inyong dakilang plano para sa amin. Ngunit ang pinakaplano po ninyo, Panginoon, ang ipasakop ang aming buong puso sa inyo sa aming Panginoong Jesucristo na siya lamang ang aming tagapagligtas, at sundin ang inyong mga kagustuhan sa pamagitan ng pagsunod sa inyong 10 utos. O aming Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami at palakasin sa mga oras na ito, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at
at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito ang isang matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.